Ang ating Senado, eto pang pinatulan. Nagalit sila kasi nag-react ang Chinese Embassy sa sinabi ni Commodore Tariela na napakasinungaling na tao. At obvious naman sapagkat, di ba sabi niya, wala naman nagsasabing Xi Jinping eh. Caricature lang yun, sila nga nagpangalan doon. Pero yung video, pinapakita na siya ay 7 beses niyang sinabing Xi Jinping. Siyempre magre-react po yung China. Hindi ko po kinakampian ng China. Gusto ko lang maayos sana ang talakayin at yung direksyon ng ating pamahalaan. Sapagkat hindi naman dapat nagdadaldal ng ganon si Tariela. Kung gusto niyang i-explain yung sitwasyon sa West Philippine Sea, explain niya ng maayos, wala yung mga kakengko yan na yun eh, para tayong nasa elementary yan eh. Alam nyo mga kasama, ako on record ako, 2 articles. Ako meron, doon sa column ko, yung Canned Thoughts sa Daily Tribune. Yun ang pangalan ng column ko, Canned Thoughts. Nilatang pag-iisip. Oh, yeah. Oo, totoo. Daily Tribune, tingnan nyo, every Tuesday. Kahapon meron, Canned Thoughts. Yan, 3 pa, isa pang beses, dinepensa ko pa yung Taiwan. So, hindi tayo pro-China. Tayo ay pro-sanity, pro-intelligence. Kasi nagtataka ako sa ilang mga senador natin, nagwawawala. Sinabi pa, unang-una, ito yung mga kengkoy na pinagagagawa ng mga nasa Senado natin, ha? Mga miyembro ng Senado. Number 1, bumanat sila. Kaya daw ganun ang ating attitude ay ino-occupy nila ang teritoryo ng Pilipinas, ino-occupy ng China. Wala pong pinapasok, ino-occupy na teritoryo ng Pilipinas ang China. Naglanding ba sa Palawan ng mga Chino? Hindi naman na. O sa Manila Bay? Wala po naman na. Yung sinasabi na lang West Philippine Sea o South China Sea, kasi tayo lang naman ang may West Philippine Sea. Exclusive sa kanila. Ang basihan po nung iba dyan ay yung sinasabi nilang arbitral ruling sa West Philippine Sea o yung South China Sea. Unang-una po, tinalakay na natin yan dito, hindi po yung ruling ng Permanent Arbitral Tribunal ng UN. Yun po ay isang ad hoc na arbitral tribunal. Hindi po yun yung Permanent Tribunal on the law of the sea. Ibang tribunal po ito na pwede nyong i-form. Pwede naman itong i-form under UN rules, pero hindi po ito yung talagang UN na tribunal. Ayun. Yung desisyon dito ay nanalo tayo. Bakit tayo hindi mananalo? Hindi naman nag-participate ang China at hindi niya kinilala. Di ba, ang dami nag-claim ng credit. Uy, napanalo namin, di ba, yung si Florin Hilbay? Yung dating Solicitor General, lumabas, nakatimpla lang pala siya ng kape ng mga abogadong Amerikano. Anyway, yun po, nanalo tayo doon sa tribunal na yon. Pagkatapos, yung ruling ay nirehistro, pinadala, nirecord sa Arbitral Tribunal for recording purposes. Maliwanag po yun. Hindi po ito Arbitral Tribunal ruling ng UN. Arbitral Tribunal. Number 2, yun pong usaping yun, yung kasong yun, ay tungkol po sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Yan, oo. Yan, di ba? Yeah. Law of the Sea, walang land territory yung pinag-uusapan dyan. In fact, for that matter, we were not even talking about territory or ownership ng kahit anong lupa, isla, etc. Law of the sea nga eh. Yung lupa ba is sea? Dagat eh. Oo. Nagiging dagat ang lupa dito sa ilang parte ng Pilipinas dahil sa palpak na flood control. Yun, oo. Pero hindi permanente yun. Matutuyo rin yun. Kaya lang, ang sama ng amoy habang natutuyo. Anyway, ang pinag-usapan po roon is not even kanino tong isang bahagi ng dagat na ito. Wala. Wala po. Kasabagkat, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, wala pong usapin doon tungkol sa teritoryo. Yun lamang entitlement, unang-una boundary. Kasi meron niyang, di ba? Pag ito ay sinasabing kasama ng teritoryo mo, 12 nautical miles from the low water mark, yun ang tinatawag na territorial sea. Teritoryo natin yun. Huwag mong papasukin yun. Gera yun. Another 12 nautical miles from the 12 nautical miles, so 24 na. Opo. Contiguous zone.
Yan. Meaning, Oo, pwede pa rin nating exploit yon at may right yun ng right of innocent passage. Pwedeng dumaan doon. Kahit na yung mga warship ng kahit sinong bansa. Basta hindi ang pakay niya, igarahin tayo. Right of innocent passage nga. Yung mga pangalakal, yung mga merchant marines, oo, siyempre, papadaanin doon. After that is the exclusive economic zone na pwede mong i-exploit yung natural resources. Yun po ang pinag-usapan dyan. Kinlaro lang po. Sinabi lang doon na, kaya nga ayaw sumali ng China doon kasi ayaw nila, magiging against them yung ruling, alam nila yon kasi wala rin naman basihan yung 9-dash line nila. Sinabi ng ruling, wala yung 9-dash line, hindi mo pwede i-claim yan. Eto, mga lugar na to, exclusive economic zone to ng Pilipinas. Yun ang nangyari doon sa desisyon noong tribunal na yon. Kaso mo, etong China, makulit. Ini-insist nila, hindi kami bound yan, hindi namin kinilala yung tribunal na yan. Hindi kami susunod sa ruling yan. I-insist pa rin namin yung 9-dash line. Doon nagkakatalo. At hindi lamang po tayo ang tinabla ng China sa 9-dash line. Marami pa po. Malaysia, Brunei, marami, Indonesia. Pero wala po sa kanilang nagsasabi sa China na lumayas kayo. At walang nagsasabi sa kanila na nilalait, inaalipusta yung leader ng China. Pinag-uusapan nila through diplomatic channels. Kasi wala pong mapapala. Kahit dumaldal si Tariela sa mga kolehiyo, kahit libutin niya ang daan-daang kolehiyo rito sa Pilipinas, papasok ang China sa exclusive economic zone kasi ang katuwiran nila kasama yan doon sa 9-dash line. No, kahit Vietnam, may dispute sila. Yun po ang problema dyan. Hindi po malulutas yan ng lolokohin mo, gagawa kang caricature ng presidente nila at lalaitin nyo. Wala pong mapapalayan. Magiinit lang ang diplomatic relation. Ay, katulad yan, sinasabi nila, ayaw nyo ng freedom of expression, lumayas kayo. I-declare mo, persona non grata. Yung mga spokesman sa yung team niya, ngayon, diner kayo. Sige. subukan nyo. Pag sinabi ng presidente nyo na paalisin kami, aalis kami. Pero kami lahat aalis, 12. Anak ng teteng. Dinedir kayo ngayon. Anong gagawin ng presidente? Pag hindi yung pinaalis ng presidente, pahiya tayo. Diner kayo. Pag hindi kasi pwedeng persona non grata, paalisin mo sa Pilipinas. Ang stay dito ng diplomat is governed by the Vienna Convention of 1935 by 1936. Kasi maraming Vienna Convention kaya in-specify ko on diplomatic missions. Hindi mo basta-basta nagalit yung Senado, persona non grata, alis. Only the President through the Foreign Affairs Secretary can expel a diplomat. Ayan, yan sinabi nung spokesman, sige. Pag sinabi ng Pangulo nyo, alis kami, pero alis kami lahat 12. Anong gusto nyo bang mangyari? Gusto nyong lumayas yung Chinese embassy? Is that not tantamount to cutting off diplomatic relations with China? Yung bang anong consequences yan? Hindi, yung bang nagpapaalis na yan siya po ba'y nakakagawa na ng mabuti sa Pilipinas? Hindi, wag na natin pag-usapan yan. Kung sino man, it is not the place of the Senate to impose foreign policy. I-criticize mo. Kaya lang hindi naintindihan kasi natin ng ibang mga senador, di ko naman nilalahat na. Sinasabi na freedom of expression. Mali. Freedom of expression ay karapatan po ng mamamayan. Kapag ikaw ay opisyal, to a certain extent, curtailed yung freedom of expression mo. Lalo na kung ikaw ay uniformado. Kita mo, para malaki example, pwede ba sundalo, naka-uniforme, may sasabihin niya, may freedom of expression ako. Sabihin mo, Marcos resign? Hindi yun. pwede, sundalo kay. May curtailment ng freedoms kapag ikaw ay nasa gobyerno. Pag ikaw ay empleyado ng gobyerno, kahit janitor ka lang, hindi ka pwedeng mangampanya para sa kahit sinong kandidato. That is partisan political activity prescribed by the civil service rules and regulations. Yun po ang freedom of expression. Sa mamamayan po yun. Hindi nyo ba ma-appreciate that the Bill of Rights is a limitation on government power? If you are in government, talagang limited ang pwede mong gawin. Automatic yun. Pinasok mo yan, may mga disqualifications and disabilities, kailangan galangin mo yan. Yun ang hindi na naintindihan. Anyway, Anyway, magpapatuloy.